Hello guys! Welcome back to my vlog, and again, this is Za, and this is Za Canada channel. Kagabi nga, nakakita ko ng isang quote na season of giving na nga pala ngayon, di ba? Magpapasko na, ito na yung mga panahon na yung mga tao is pumupunta sa Divisoria para mamili ng sarili-sarili nilang regalo para sa kanilang sarili or regalo sa mga inaanak o sa mga mahal sa buhay. Pero minsan, may mga tao rito na instead of season of giving, ang nangyayari is season of I'm giving up. Unfortunately, marami ang mapapauwi, marami ang mawawala ng status, at yung iba, namumuti na ang mata sa kakaintay sa kanilang mga papeles. So yan ang pag-uusapan natin ngayon is giving up na ba talaga? Giving up na ba talaga tayong mga immigrant? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, immigrant reality check. Simula ng pagdating namin, 2023 kami dumating dito sa Canada. At simula noon, parang lahat ng borders ng Canada is naghigpit. Diyan pumasok yung bawal na mag-flagpole, binawasan ng mga international student, binawasan ang mga PNP pathways, provincial nominee program pathways, binawasan, tinaasan ang express entry score, at yung iba, mag-e-expire na ang work permit. Dahil nga sa paghihigpit na nangyayari na yan. So, ano nangyari? We regret to inform you that your application has been refused and you must go home on this day or on this date. Yan ang mga nangyayari ngayon sa mga immigrant natin. Napapauwi, kailangan ng mag-impake at umuwi sa mga kani-kanilang mga bansa. So, kung mapapansin nyo, itong season of giving na to, instead na mag-give ang IRCC or instead na magkaroon ng magandang aginaldo sa atin ng IRCC, ang nangyayari is season of taking. Unfortunately, kinuha nila yung peace of mind natin, kinuha yung future natin na sana may build natin dito sa Canada, at kinuha nila yung will to live. Kumbaga, nag-start na tayo mag-build ng mga pangarap natin dito sa Canada, pero sa isang iglap lang o sa isang paghihigpit na kahit naman tayo ay sumusunod sa batas, ay mapapauwi. Isa yan sa mga karaniwang nangyayari ngayon. Especially ngayon 2025, simula nung naghigpit ang Canada noong 2023. Etong mga bagay-bagay na to is nakakapagdagdag ng pressure, nakakapagdagdag ng sakit ng ulo, ng sakit sa puso, ng sakit sa dibdib, sa mga immigrant. Unang-una niyan is yung pressure na magstay legal. Dapat maging legal ka, dapat mawalan ka ng dapat hindi ka mawala ng status dito sa Canada. Dapat hindi expired yung work permit. Dapat makahanap ng bagong employer na makakatulong sa akin para makatagal ako dito sa Canada. Dapat may employer na willing mag-process ng LMIA para sa akin. At isa pa sa mga hindi mawawala is yung mga pressure sa pamilya mo na ikaw yung chosen one. Parang ikaw si Harry Potter. 'Di ba? Ikaw yung magdadala sa kanila or mag-aangat sa kanila sa kahirapan. Isa yan sa mga pressure na dumadagdag sa isip. At isa rin sa mga pressure is yung mga tumataas na bilihin dito sa Canada. Tumataas na rent prices ng mga bahay sa Canada. Paano mo maisussustain yung mga bagay-bagay na yan if in any case mawalan tayo ng status or ng work permit? At itong channel na to is magbibigay sa inyo ng positive talks or positive real talk para sa ating mga Pinoy na in case
mapauwi ka nga, or for those Filipinos who might need to go home, lagi mong tatandaan na you are not a failure. Okay? Hindi ka kakulangan or walang kakulangan sa iyo. Okay? Hindi ka pabigat, hindi ka talo, or hindi ka patapos. Ibig sabihin, binibigay lang sa iyo itong challenge na ito ni Lord para mas tumibay ka, or probably may mas magandang way or may mas magandang pathway na para sa iyo. I-share ko lang again yung natutunan ko sa Singapore. Kasi ngayon, nagbi-build pa rin naman kami ng life dito sa Canada. At hopefully, Lord, please, hindi magtuloy-tuloy hanggang ma-PR kami. So, yun. Noon sa Singapore, i-share ko again na tumira kami doon ng a few months. Nakala namin yun ang magiging bahay din namin. Magiging, doon na kami bubuo na rin ng pangarap. At kung hindi man, doon kami makakapag-ipon ng sapat na halaga para magamit namin sa Pilipinas. Para makapagtayo ng business eventually sa Pilipinas. Pero, hindi talaga para sa amin ng Singapore. Kailangan nyo lang ipag-pray kay God talaga kung ano. Bigyan kayo ng sign kung ano talaga yung pinto na nararapat nyong pasukin. So, isa yan sa mga bagay-bagay na ginawa ko sa Singapore. Kung nung alam ko na defeated na ako, nung alam ko na wala na talaga akong pag-asa na makahanap ng trabaho sa Singapore, then, I submitted everything to God. Binigay ko sa Kanya, kayo na po ang bahala. Kung talagang hindi para sa amin ng Singapore, then give me a sign that we should go home. At yun na nga, umuwi kami. Before kami umuwi, like a few days before umuwi kami, nakahanap ako ng trabaho dito sa Canada na nagbigay sa akin ng LMIA at eventually nakapunta ako dito. So imaginein mo, yan ang isa sa mga bagay-bagay na magic ni Lord. Isa sa mga magic or isa sa, not magic, miracles. Isa sa mga miracles na ibinibigay ni Lord sa atin. Na yun, kala natin is wala na, pero meron pala siyang mas magandang plano para sa atin. And these are for those people na waiting pa rin or nandito pa rin sa Canada or waiting pa rin na mag-update si IRCC sa status. So, kapit lang. Huwag mawawala ng pag-asa. Just live one day at a time. Tama ba yun? Ayun. Live your life to the fullest, kumbaga. Huwag magpaka-stress. So, kung sa tingin mo naman na tama yung application na ginawa mo, tama lahat yung documents na ipinresent mo, or wala namang misrepresentation na ginawa doon sa application mo, then just keep thinking positive. Huwag magpakanega. Huwag magkaroon ng anxiety na kagaya ko minsan. Lagi ko rin sinasabi yan sa sarili ko, na especially kapag nagkakaroon ako ng anxiety sa nag-iintay ako sa mga bagay na hindi pa dumarating. Ang lagi kong iniisip is, when the time is right, the Lord will make it happen. Ibig sabihin, kung oras mo na ma-receive ang mga document na to, ibig sabihin para sa iyo na yan. Everything happens for a reason. May mga bagay na hindi pa nangyayari kasi hindi ka pa ready matanggap yung blessing na yun. So just keep on thinking positive, keep on manifesting positive vibes, and you'll get what you want. And at the beginning of this vlog, I said about season of giving. And yes, season of giving na siya next month. But not the season to give your resignation kasi December na. Maraming tao gusto nagre-resign pagdating ng December, especially pag nakukuha na yung 13-month pay sa Pilipinas. Sana all may 13-month pay. Dito kasi wala. Anyway, season of giving pa rin naman siya. Pero hindi nga season to give or season to quit. Season to quit. Hindi yan. But, season of giving yourself a break. Diba? Break muna tayo. Makipag-break ka dun sa mga problema mo sa buhay. Problema lang yan. Mas malaki ang Diyos yan. Okay? Tapos, give yourself grace. Diba?
pagpasalamatan mo rin yung sarili mo sa mga bagay na naabot mo. Count small blessings or count your blessings all the time. Kasi kapag kinakount mo yung blessings mo, eventually you'll find peace na, oo nga no, ang dami ko na rin palang narating sa buhay. Don't blame yourself all the time. And then, giving of hope. Giving yourself hope. Yan ang nga yung sinasabi ko kanina. Laging yung tatandaan na laging habang may buhay, may pag-asa. Always count your blessings. Even the tiniest one. Okay? Nandyan lang yan. Nandyan lang yung application na yan. I'm sure gumagana yan. Hindi mo man nakikita na puro waiting ang nangyayari kahit ilang web forms na yung ibinibigay mo sa IRCC at wala ka pa rin naririnig. I'm sure ginagawa naman nila yung trabaho nila. So, give yourself hope. And give yourself time. Okay? Give yourself time. Always relax. Relax your mind or time na mag-move on, time na magdasal ng payapa. Give yourself time, which means practice self-care. So, wag isipin lagi ang mga problema. If in any case mapauwi ka or mawala ng status, hindi pa huli ang lahat. Hindi ito katapusan ng mundo. Hindi naman nag-uunawa ang mundo eh. Diba? Nandiyan pa rin yung mahal natin sa buhay o nandiyan pa rin silang lahat na handang umalalay sa'yo kung ano man ang magiging decision mo sa buhay. May isa pa pala ako nakalimutan. Sometimes, giving up is just resting. Ibig sabihin, probably, nag-give up ka ngayon, pero pahinga lang yan. Huwag kang tumambay dyan. Huwag kang mag-stay dyan sa nararamdaman na yan. Nararamdaman mo na yan. Okay? Pahinga. So, kung ikaw, yung mawawala ng status, mag-e-expire yung permit, uuwi, nag-iintay pa rin hanggang ngayon, isipin mo lagi na you are not alone. Okay? Marami ang pinagdadaanan ng kagaya mo. All you have to do is to open up your feelings, to open up to someone else kung talagang hindi mo na talaga kaya. And always remember that you are doing your best and you are enough. Huwag laging i-blame ang sarili at huwag laging magmumukmok kung ano huwag laging magmumukmok sa mga problema sa buhay. Okay? Enjoy life lang. Enjoy your life. So, kung talagang Canada is para sa'yo, babalik at babalik ka pa rin. I'm sure. Okay? And if not, there might be a bigger plan. May mas magandang plan para sa'yo. You just have to trust. Okay? You know who to trust. Okay? So, if you like this video, or if you like this vlog, don't forget to like and subscribe and i-comment nyo, trust. Okay? So, once again, my name is Za. At laging tatandaan, hindi importanteng maraming pera, basta may peace of mind. Until next time, thank you for watching. Bye-bye.